Pero bago yan, may pakikita ako sa inyong video, may papakita ako sa inyo. Ito naman, si Ilibayan naman ang nagsabi nito. So, ano yun natin? Pagbigyan natin. Sabi dito ni Ilibayan, That's the difference between you and me. I admit I commit a lot of mistakes. yan ina-admit niya raw na nag-commit siya ng a lot of mistake. Kasama ba yung pagsisinungaling doon, Libayan? Di ba tinatawag mo ako sinungaling? O, di ba Bantot, tinatawag mo rin ako sinungaling? Pero sabi ng phone mo, I commit a lot of mistake. Hindi, sasambahin na naman ng mga yan, ng mga bobong zombie yan. O, kita mo si Libayan, nag-a-admit ng kanya mistake. Sambahin! Sambahin! Lahat ng gawin ni Libayan, sasambahin ng mga zombie yan. Pero nung nag-admit ako ng mistake, sinungaling ka! Aminado ka! Nagkasala ka! Sinungaling ka! Pag si Libayan, sinamba nyo. Pag ako, hindi. Dapat sambahin nyo rin ako. Ngayon, eto Libayan, mag-sorry ka kay Fiscal EJ. Libayan, mag-sorry ka kay Fiscal EJ. Umpisa na ba tayo? Umpisa na natin. Umpisa na natin i-expose ang katangahan at kabobohan ni Libayan. Kaya sa mga kabatas dyan, sit back and relax. Sa mga lawyer na nanonood, dyan lang po kayo. Panoorin nyo kung gaano kabobo ang panyero nyo na si Libayan. Ngayon, kung sa tingin nyo, naninira ako, comment down below. Diba? Pinatitikim ko lang kay Libayan kung ano yung ginagawa niya. Feeling ang galing-galing mo, bobo ka naman pala, Libayan. Diba? Kaya nga sikat na sikat ka sa mga zombie kasi sabi mo, paligiran mo ang sarili mo ng mga bobo Kung gusto mong, eto, galing kay Libayan to Kung gusto nyo tumalino, paligiran nyo ang sarili nyo ng mga bobo. Yun ang ginawa ni Libayan, literal. Pinaligiran niya ang sarili niya ng mga bobo, kaya kahit anong gawin ni Libayan, sinasamba siya ng mga zombie. Bantot, sambahin mo yung puon mo, at imekos-mekos mo itong content ko. Request ko, Bantot, Request ko, pakimekos-mekos ito. Pakinggan natin. Pakimekos mo na naman yung burol. Tuloy. Ano ba to? Ito. Safe Spaces Act. Ito, gender-based. Teka, bago pala tayo magsimula, para mabigyan ko ng yung iba, para mabigyan ko ng konteksto yung iba, punta muna tayo dito sa content ni Fiscal EJ. Ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Fiscal EJ, pa-subscribe na lang po. Ito po yung channel niya, i-type lang ninyo, Fiscal EJ. Itong video na gagamitin natin, ang title nito, Misconception on the Applicability of the Safe Spaces Act. Pakinggan natin kung ano ba ito. Good day to everyone. This is Fiscal EJ once again. Today we are going to discuss the various misconceptions on the applicability of RA 11313. Ang pag-uusapan dito yung misconception. Sa kasamaan palad, ang ididibang dito ni Fiscal EJ, walang iba kung hindi si Libayan. Libayan, pakiribat ito. Please, pakiribat. Para naman yung mga zombie, lalo kang sambahin. Tanda mo, Libayan, hindi na importante kung tama o mali yung sasabihin mo Basta sumigaw ka lang ng rebat, ang mga zombie magluluhuran. At sasambahin ka. Mula ulo hanggang ulo. Ganyan sinamba ang mga zombie. Tuloy. Otherwise known as the Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law. But before exposing and correcting these misconceptions, before exposing, Libayan, allow me first to discuss what the law is, hopefully for your better understanding. The title of the law is an act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online, workplaces, and educational or training institutions, providing protective measures and prescribing penalties. Tandaan nyo, guys, kay Libayan, all cases pasok sa anti-sexual abuse, gender-based sexual harassment. Yan po ang lahat ng, kaya pala natandaan ninyo, yung panahon na may usapan sa poverty porn, sa panahon nila Makina, di ba sinasabi niya, magtawag kayo ng lawyer, debate, patutunayan ko na mayroong kasong pwedeng malabag sa poverty porn. Ito pala yung sinasabi niya, Safe Spaces Act pala, buti walang pumatol. Kasi that time wala pa si Fiscal EJ Kaya wala pa pumapatol. Ngayon, Libayan, poverty porn mo, saksak-sapit ni bakla yan tuloy. Now, what immediately comes to mind upon reading this long title is the term sexual harassment. Yan. And immediately, for those who are students of the law, you will remember that we already have a law against sexual harassment, which is the Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Meron na palang or the batas law na Sexual Harassment Act. Meron na palang batas na anti-sexual harassment. So, bakit kailangan pa ng Safe Spaces Act? Sabi ni Libayan, narinig ko yun. Yun naman pala, bakit kailangan pa ng Safe Spaces Act? Meron naman palang anti-harassment, sexual harassment. Mali ka talaga, Pabri ka talaga, bangayan maneuver. Ganun. Narinig ko si Libayan, umiiyak na sa gilid. Sensya ka na, Libayan, ituloy lang natin para mahilmas-masan ka. Tuloy.
Tuloy. lawful in the employment, education, or training environment, and for other purposes. Question. If we already have a law against sexual harassment, then why do we have to enact another law? Ayan, covering narinig din ni the same Fiscal EJ. Talagang galing talaga ni Fiscal EJ. Narinig din niya. Ang sabi niya, if we already have a law against sexual harassment, then why do we have to enact another law covering the same subject matter? O, yun naman pala eh. Explain naman pala. Pakinggan. subject matter? Answer. Congress had to enact another law on sexual harassment because there are acts of sexual harassment that are not Ayun. by the Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Meron palang hindi cover yung anti-sexual harassment. Ano yun? Then are the differences between the Anti-Sexual Harassment Act of 1995 versus the Safe Spaces Act. The differences are as follows. The Anti-Sexual Harassment Act of 1995 applies only in work, education, Ayan. and or training environments, whereas the Safe Spaces Act applies not just in work, education, and or training environments, but also in streets, public spaces, and the internet or cyberspace. The Anti-Sexual Harassment Act of 1995 does not necessarily involve gender-based sexual harassment acts, while the Safe Spaces Act Ayan guys, sa mga hindi pa po nakapanood dito, hindi ko tatapusin ito. Binigyan ko lang kayo ng idea para panoorin itong video na ito. Tandaan niyo itong si Fiscal EJ ang totoong nagtuturo ng batas, hindi si Libayan. Si Libayan ang tinuturo niyan galit, katangahan, kabobohan. Mali-maling turo sa batas at pagtuturo ng illegal. Yan po ang ginagawa ni Libayan doon sa channel niya. May mga content ako niyan dito, kaya pwede kong patunayan yan. No? So ito, i-search lang ninyo Fiscal EJ and then pupunta na tayo sa pinaka-topic natin. Ano ba yung topic natin? Ito yung Libayan, nasumpungan tanga. Bakit nasumpungan tanga si Libayan? O, pakinggan na natin ito. gender-based online sexual harassment, as this is where most of the misconceptions and wrong interpretations come from. As provided for under Section 3E of the Safe Spaces Act, gender-based online sexual harassment is defined as an online conduct targeted at a particular person that causes or likely to cause another mental, emotional, or psychological distress and fear of personal Guys, ang binabasa dito ni Fiscal EJ, ito yung kahulugan niyang batas na yan, ha? safety, sexual harassment acts including unwanted sexual remarks and comments, threats, uploading or sharing of one's photos without consent, video and audio recordings, cyberstalking, and online identity theft. Moreover, Section 12 of the Safe Spaces Act gives further examples of what constitutes gender-based online sexual harassment. That is, it includes acts that use information and communications technology in terrorizing and intimidating victims through, number 1, physical, psychological, and emotional threats, unwanted sexual, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks and comments online, whether publicly or through direct and private messages. Number 2, invasion of victims' privacy through cyberstalking and incessant messaging. Guys, ano niya, basahin niyo kasi dito iikot yung topic natin mamaya kasi baka makalimutan niyo. Eh, babanggitin ito ni Libayan mamaya. Kaya tandaan niyo itong binabasa natin ngayon. Ano, tuloy? 3, uploading and sharing without the consent of the victim any form of media that contains photos, voice, or video with sexual content. Number 4, any unauthorized recording and sharing of any of the victim's photos, videos, or any information online. Number 5, impersonating identities of victims online or posting lies about the victims to harm their reputation. And number 6, filing false abuse reports to online platforms to silence victims. Remember that all these enumerated acts must be in relation to or understood in the context of gender-based sexual harassment. Ayun, ang sabi ni Fiscal EJ, lahat ng nabasa doon, lahat ng binanggit doon, sabi niya, remember that all these enumerated acts, lahat yung mga nandun, must be in relation to or understood in the context of gender-based sexual harassment. Bantot, tutulan mo. Kailangan in relation yun doon sa gender-based sexual harassment. Lahat ng binanggit ni ni Fiscal EJ sa binasa natin. Tuloy. It cannot be plucked out individually and applied. Hindi mo pwedeng kunin ihiwalay. Hindi mo pwedeng i-separate isa-isa at i-apply mo doon sa taong gusto mong applyan ng Safe Spaces Act. Ganyan kabobo si Libayan. Oh, nag-send ka sa akin ng mga messages. Oh, Safe Spaces Act ka. Gumawa ka ng poverty porn. Safe Spaces Act ka. Oy, nag-picture ka ng mga tao. Safe Spaces Act ka. Kasi kinuha niya isa-isa yung mga binanggit dito. Ang sabi ni Fiscal EJ, ayon doon sa nabasa, hindi mo pwedeng gawin yon. Tuloy. Tied to a situation or problem that does not involve acts of sexual harassment. Yun, dapat pala lahat ng mga babanggitin mo na isasampa mong kaso, dapat may connection doon sa sexual harassment. Tuloy. Or acts that ridicule a person's sexuality or gender identity. What then are the misconceptions about gender-based online sexual Ano harassment? yung mga misconception? Kasi doon pa lang, may nakita na akong mga doon sablay ni Libayan eh. Ngayon, what then are these misconceptions about gender-based online sexual harassment? Tuloy. Conception number 1.
continuously and persistently messaging another person in an Yan, yung tuloy-tuloy na pagme-message doon sa tao unpleasant way is a violation ng hindi magandang paraan. Violation of the Safe Spaces Act. of the Safe Spaces Act because it is considered an invasion of privacy through cyberstalking and incessant messaging. Ayan, nabasa ba ninyo guys? Lakihan ko para mabasa nyo ha. Ang sabi dito, continuously and persistently messaging another person is a violation of the Safe Spaces Act because it is considered an invasion of privacy through cyberstalking and incessant messaging. May mga nagsasabi na ganyan tao na yan ang paniniwala nila eh. Ang tanong, may katibayan ba ako na meron nagsasabi na ganyan tao? Tuloy. Yung Neto ha, pakinggan. message siya na message sa'yo. Kung ano-ano lang. Message siya ng message sa'yo kung ano-ano lang. Uy, yun yung nasa Safe Spaces Act ha. Tuloy. Di ba? Kasi sinabi ho dito, no, it violates your victim's your privacy, the victim's privacy, no? Cyberstalking, incessant messaging. I think not incessant everyone is in favor of this one. Kasi nga maraming mawawalan ng negosyo, di ba? Pero I think it's a good law, di ba? Cyberstalking and incessant messaging. Alam nyo, visit na tayo sa spam, yan sa mga naniningil na yan, makakasuhan na natin sila ngayon dito sa Safe Spaces Act. Di ba? Ito, Wrong. Wrong. Yan. Narinig mo, di ba yan? Ang sabi ni Fiscal EJ, wrong. Mali. Wrong mistake yung pinagsasabi mong kabobohan mo. Bakit? Pakinggan. Mere cyberstalking and incessant messaging without a sexual or gender-based component is not a violation of the Safe Spaces Act. Yun. Di ba yan? Pakisagot to. Dinibang ko, oh. Dinibang ko. Ano gagawin natin? Patay mali siya? Patay mali siya. Kapag may maling tuldok, yun na lang ang re-rebat mo, yung maling tuldok. Ngayon, nagtataka kayo, bakit ko tinatawag na bobo itong silibayan? Eh, bobo naman talaga eh. Tuloy. However, this same Guys, itong video na ipinapakita ko sa inyo dito, yung walang putol, i-upload ko sa Facebook. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa Melly App natin sa Facebook, mag-ano po kayo doon at doon po natin i-upload ito. can be a violation of other laws like unjust vexation under Paragraph 2, Article 287 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012. Now, you might ask, why unjust vexation? Because the act of cyberstalking and incessant messaging can cause annoyance, irritation, torment, distress, or disturbance to the mind of the person to whom it is directed. The crime of unjust vexation is any human conduct without using violence that unjustly annoys or vexes an innocent person. Take note, if the incessant messaging contains threatening messages, then the same can be a violation of Article 2A2 on grave threats or Article 2A3 on light threats in relation or both in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012. It is only when such threats have a sexual or gender-based component in them can it come under the Safe Spaces Act. Ayun. Conception number 2. Kailangan meron kang gender-based sexual harassment bago mo ito maparatangan na bago mo ito i-apply sa Safe Spaces Act. Gets nyo? Sabi ni Libayan, hindi na kailangan eh. Pwede mong kasuhan ng Safe Spaces Act. Ikalawang misconception, pakinggan natin. Ay, saan ba tayo? Nawala. Wrong. It is direct. A sexual or gender-based violation of the Prevention Act of 2012. It is only when such threats have a sexual or gender-based component in them can it come under the Safe Spaces Act. Conception number 2. Number 2, Spamming is a violation of the Safe Spaces Act because spamming. Message spamming. Tuloy. it is considered an invasion of privacy through cyberstalking and incessant messaging. yung message siya na message sa'yo. Kung ano-ano lang. Di ba? Kasi sinabi ho dito, no, it violates your victim's your privacy, the victim's privacy, no? Cyberstalking, tsaka incessant messaging. Diba? Siyempre, pag unwanted yun, spamming, di ba? Pinaparusahan din dito. Kapag spam ng spam sa'yo, di ba? Dapat yung I think it's a good law, di ba? Cyberstalking and incessant messaging. Alam nyo, visit na tayo sa spam, yan sa mga naniningil na yan, makakasuhan na natin sila ngayon dito sa Safe Spaces Act. Ayan. Spamming. Pwede mo palang kasuhan ng Safe Spaces Act, sabi ni Libayan. Tignan niyo guys, si Libayan nagtuturo talaga ng maling batas ito. Paano na lang yung mga nakakapanood sa kanya, maniniwala sa katangahan niya. Ultimong siya, na-experience ni Libayan yung katangahan niya. Natalo po si Libayan ng kinasuhan niya si Wilbert Tolentino, Harlin Hipon, Rapi Tulfo Foundation, at Rapi Tulfo in Action. Ang kinaso niya, Safe Spaces Act, dahil sa paglalabas ng picture. Ikaw mismo, Libayan, biktima ka ng kabobohan mo eh. So ngayon, di ba yan, alam mo na bobo ka, pero hindi ka nagsosorry. Mag-sorry ka. Gets mo ba, di ba yan? Siyempre hindi, kasi nga bobo ka. O, Ephraim, umiyak ka na naman. Sabihin mo, lumuhod ka kay Atty. Magalong, kasuhan ka mo si Melly App on behalf of Atty. Libayan. Sa debate ay talunan. Di ba?
O tuloy. Tuloy ang kabobohan, di ba yan? Wrong. But before proceeding to answer why it is wrong, let us first define what spamming is. Spamming refers to the practice of sending unsolicited and often irrelevant messages over the internet to a large number of users. These messages are typically sent for advertising purposes, phishing, spreading malware, or other malicious activities. The fundamental characteristic of spam is that it is unwanted, meaning the recipient did not grant permission to receive the content. In the Philippines, unsolicited commercial communications or spamming was previously prohibited under Section 4C3 of the Cybercrime Prevention Act of 2012 or RA 10175. However, in Dicini Jr. versus Secretary of Justice, the Supreme Court in 2014 declared that Section 4C3 was unconstitutional, stating that unsolicited advertisements are therefore Ayan. legitimate. Unconstitutional. Teka nga, basahin ko na. Ano sabi dito? Basahin nga natin. Unsolicited advertisement are legitimate forms of expression. Unconstitutional. Dineclare pala yon na yung pag ididemanda mo ang isang tao dahil nag-i-spam siya, unconstitutional pala yun. Anyari sa'yo, Meluyap. Stating that unsolicited advertisement are legitimate form of expression. So yung palang pangi-spam, kasi alam nyo ba, yung pangi-spam ngayon, ginagamit ng ngayon yan sa sa text eh. Di ba nakaka-receive tayo minsan sugal, minsan kung ano-anong advertisement yung nandun, hindi pala bawal na yon. Ang sabi, tuloy natin. Legitimate forms of expression. Form of expression na pala yon. Tuloy. The Supreme Court in the Dicini case stated that people, before the arrival of the age of computers, have already been receiving such unsolicited ads by mail. These have Yes. never been outlawed. Oo nga, biruin nyo. Di ba may mga spam na tayong nare-receive sa amin? Kaya nga meron folder doon, spam tab, di ba? Yung mga spam messages nakahiwalay siya. So kung kakasuhan mo pala ang nag-i-spam, ang dami mo palang pwedeng kasuhan, ano? Kahit nga mismo yung Google nang i-spam yan eh. Nakaka-receive ako ng email galing sa Google. Nakaka-receive ako ng galing sa YouTube. Alam niyo ba doon sa isang channel ko? Lahat ng comment doon, nare-receive ko. Nabubuisit nga ako. Buti nga ngayon, napunta na sa spam eh. Dati hindi, lumalabas doon mismo sa inbox ko. Pwede ko palang, kasuhan ng YouTube. Kung si Libayan ang paniniwalaan mo, kasi bobo nga si Libayan. Pero hindi pala ganon. Bakit hindi ganon? Kasi may option pala tayo na hindi basahin, i-delete yung mga spam messages. Kaya tinanggal ito. Pakinggan nyo. As nuisance since people might have the interest in such ads. What matters is that the recipient has the option of not opening or reading this mail. Ayan, ang recipient meron option na hindi buksan or hindi basahin. Kung hindi mo binasa, kakasuhan mo yung isa. Oy, may kaso ka, Safe Spaces Act kasi nag-spam ka. Yan ang utak ni Libayan dahil alam naman natin, si Libayan ay isang bobo. Tawag ka doon, pakisigawan si Libayan, bobo. Sama mo na yung isang iyak ng iyak na si Efraim. Tuloy. That is true with spams. The recipients always have the option to delete or not to read them. To prohibit the transmission of unsolicited ads would deny a person the right to read his emails, even unsolicited commercial ads addressed to him. Commercial speech is a separate category of speech which is not accorded the same level of protection as that given to other constitutionally guaranteed forms of expression, but is nonetheless entitled to protection. The state cannot rob him of this right without violating the constitutionally guaranteed freedom of expression. Unsolicited advertisements are legitimate forms of expression. So those are the words of unsolicited advertisement. It's form of, sabi natin, it's a legitimate form of expression. Legitimate form of expression pala yun. Dicini Jr. versus Secretary of Justice. Tuloy. the Supreme Court in declaring that spamming or what the Supreme Court describes as unsolicited. Tignan nyo guys, etong si Piskal talaga nagtuturo. Actually, bago sa akin yun eh. Yung sinabi ni Piskal, bago sa akin yun. Akala ko yung mga nag-i-spam sa akin, pwede kong kasuhan ng Safe Spaces Act. Kasi narinig ko nga kay Libayan eh. So, talagang, Libayan, lumapit-lapit ka rito, tatatakan kita sa noo mo. Halika rito, lapit ka rito. Halika, lapit. Ay, wala, dito mo. Okay, umiyak. Ang dami talagang naloloko sa turo ni Libayan, No? At ang mga naloloko dito sa turo ni Libayan, yung kanyang mga mismo at kanyang mga follower. Kaya kayo, tigil-tigilan na ninyo, mag-unsubscribe na kayo kay Libayan. Natututunan ninyo dyan, puro katarantaduhan, katangahan, kabubuhan at iligal. Pantanan na ninyo, ipapahamak kayo. Katunayan, may mga napahamak na nga kay Libayan. Ultimong sarili niya, siya, biktima si Libayan ng kanyang sariling katangahan.
Kaya nung may kinasuhan si Libayan, sinampahan niya ng Safe Spaces Act. Biktima siya ng sarili niyang katangahan. Tuloy. Solicited commercial ads or unsolicited commercial communications are legitimate forms of expression. Spamming, therefore, as it should be Yan. understood, is not illegal because the Supreme Court itself has declared the provision on spamming in Section 4C3 of the Cybercrime Prevention Act as unconstitutional. In other words, it is no longer a punishable act. Hmm. But is it a punishable act under the Safe Spaces Act? The answer is an obvious no. Because spamming No. or Pero tandaan nyo, kapag yung kakaiba na talagang yung sinasabi nga ni Libayan, 10,000 messages daw sa isang araw. Kasi nung alingan ni Libayan yun, walang ganon. Invento lang niya yun. Siguro meron kang ibang kaso na pwedeng isampa doon. Pwede siguro unjust vexation. O tuloy. solicited commercial communications do not have a sexual or gender-based component in them as required under the Safe Spaces Act. But the processing and use of personal data to obtain contact information for the purpose of sending spams or unsolicited commercial communications must be in accordance with Sections 12 or 13 of the Data Privacy Act of 2012. The unauthorized processing of personal information and sensitive personal information is a crime under Section 25 of the said Data Privacy Act. Ayan, meron palang ibang kaso na pwedeng isampa doon. Pero hindi Safe Spaces Act. Kaya nga, Ma'am Eklin, napabilib nga ako eh. May mga bago ko natutunan ngayon. Tama pala, lang pala dapat dito ako nakikinig kay kay Fiscal EJ, hindi kay Libayan eh. Kasi kay Libayan puro kabubuhan at katangahan ang matututunan mo doon eh. Kaya nga tignan nyo, ano nangyari kay Akla? Hindi ako liable dyan sa cyber libel na yan. Kasi yung sinabi ko na takbuhin si Atty. Villamor, hearsay lang yon. Gago, hindi pinahamak mo sarili mo. Bobo ka ba? Hindi ka magpaturo dito kay sa abogadong bobo. Tuturuan ka yun, sabihin sa'yo, o sige, mag-counter case ka kay kay Villamor. Sampahan mo ng Safe Spaces Act. Ganyan kabobo itong mga grupo ng mga kabatas na ito sa pangunguna ni Libayan. No? Tuloy. Misconception number 3. Oh, misconception number 3, ano yun? Companies or collection agencies incessantly messaging and reminding you of your debt and Oh, loan company or collecting agencies incessantly messaging and reminding you of your debt and trying to collect from you is a violation of the Safe Spaces Act. Tuloy. trying to collect from you is a violation of the Safe Spaces Act. Ayan, yan yung sinasabi ng bobong abogado. Pakinggan natin yung sinasabi ng bobong abogado. Ano ba yan? Nakalimutan ko. Yung mga peso-peso noon, kung naalala nyo si Atty. Magalong, galit na galit siya doon. Sa mga nagpapaloan, anong tawag sa mga yon? Tumigil na sila eh. Yung laging message ng message sa'yo. Tapos tumawag pa noon dito sa naka-live tayo tapos tumawag pa kay Atty. Magalong, di ba? Tapos sinabi niya na pagbayarin niyo si ganto-ganto. Yung mga peso loan noon, yung mga may utang ka, mangungutang ka ng gantong amount tapos pag hindi ka nakapagbayad, ite-text nila, ikaw araw-araw 10,000 text messages araw-araw. Araw-araw daw 10,000 text messages. Marunong ka ba magbilang, Libayan? Lukoy mong lelong mong panot. May elektro na naman tong ko. Dali ah. Ayan. Ay, sinasabi ni Libayan dito, 10,000 messages na naman. Anong katangahan yan, Libayan? Saan mo hinugot yung kabubuhan mo? Ha? Saan? Paki-explain. Love you. Tingnan ko muna tong audio ko. Ayan, okay na. So ayun, nakita ninyo, yung kasinungalingan papati ni Libayan, talagang dala-dala niya kahit saan siya pumunta, ano? O, pakinggan natin ulit yung kasinungalingan niya. Ka ng gantong amount tapos pag hindi ka nakapagbayad, ite-text nila. Yung message ng message sa'yo, tapos tumawag pa noon dito sa naka-live tayo tapos tumawag pa kay Atty. Magalong, di ba? Tapos sinabi niya na pagbayarin niyo si ganto-ganto. Yung mga peso loan, Ang sabi dito tanong ni Daddada, buti naman tumama ka rin sa tanong mo. Deceiver ba si Atty. L or ignorant lang talaga? Dalawa, deceiver tsaka ignorante. O tuloy. loan noon. Yung mga may utang ka, mangungutang ka ng gantong amount tapos pag hindi ka nakapagbayad, ite-text nila, ikaw araw-araw 10,000 text messages araw-araw. Naniniwala ba kayo sa 10,000 text messages? O invento mo lang yon? Email ka, tapos lahat ng friends list mo, sesendan niya ng kung ano-ano messages na magbayad ka, lahat ng nandoon sa may contact number mo, di ba? So, ngayon, hindi na nila magagawa yon. Bakit? Nakalagay na ho dito, invasion of the victim's privacy through cyberstalking and incessant messaging. Yung mga naniningil na yan, yung mga collection agency. Binilang pa talaga. Hindi binilang yan. Nagyayabang lang yan sa mga zombie niya. Nagyayabang lang yan, hindi nagbilang yan. Di ba sabi niya bobo siya sa number? Totoo, bobo ka sa number. At hindi ka lang sa number bobo, Libayan, pati sa batas bobo ka rin. Tuloy. Yung mga collection agency, patay sila dito ngayon. Patay. Di ba? This is Hoy, Safe Spaces Act. Yari ka. Tuloy. good law. Pero syempre, I think not everyone is in favor of this one. Kasi nga, maraming mawawalan ng negosyo. Di ba? Pero,
I think it's a good law, di ba? Cyberstalking and incessant messaging. Alam nyo, visit na tayo sa spam, yan sa mga naniningil na yan, makakasuhan na natin sila ngayon dito sa Safe Spaces Act. Wrong. Wrong, sabi. Wrong. Wrong. Parang yung tipo binubulungan siya. Wrong. O, tuloy. Bakit? Tuloy. It is not a violation of the Safe Spaces Act because it does not have a sexual or gender-based component. Oh, As wala required- palang gender-based component doon. Sexual, gender-based component. So, hindi ito pasok sa sexual harassment. Gender-based, Safe Spaces Act. Tuloy. under the said law. Instead, you can file a criminal complaint for unjust vexation under paragraph 2, article 287 of the Ayan, revised tinuruan ka pa, Libayan. Yan ang kaso na pwede mong isampa. Ang bobo mo kasi, abogado kang bobo. Penal Code in relation to section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012. Misconception number 4. Number 4. O, pakinggan mo tong kabubuhan mo, pang-apat na. Mag-sorry ka, Libayan, ha? Di ba sabi mo, pag pino-point out yung katangahan mo, magso-sorry ka? O eto, na-challenge tuloy si Fiscal EJ. O, ngayon, sagutin mo to, Libayan. Magbangayan, maneuver ka na naman. Tuloy. Hobbyists or those who do photography as a hobby. Uy, kasama ako dyan, kasama ako dyan. Tsaka kasama si ano dyan, kasama si Sausaw dyan. Nakita na ba ninyo yung picture ni Sausaw? May hawak na camera, dalawang mata, dilat. Shout out kay Andrea D. Channel. O, pang ilang content na ni Bantot sa iyo, mukhang gatas na gatas ka na. Yes, si Sausaw, nakita ba ninyo yung picture ni Sausaw? Alam niyo yung camera, di ba, yung DSLR? Nakaganon. Nagtaka ako, pati itong kabilang mata, nakadilat. No, tuloy. Ang sabi dito, hobbyists who take picture of people passing by without their consent and thereafter post them on social media constitutes unauthorized sharing of photos which is violation of the Safe Spaces Act. Sabi ng bobong silibayan. Tuloy. Who take pictures of people passing by without their consent and thereafter post them on social media constitutes unauthorized sharing of photos which is a violation of the Safe Spaces Act. Photo. Siya yung magte-take ng photo, no? Tapos i-share niya online, unauthorized. Ano? Meron akong kilala, picture ng tao, di ba? Yung mga hindi magandang ano nila, itsura nila, tapos sinishare niya online without the knowledge of these people. Bawal na 'yon, no? Ngayon, kapag kukuha kayo ng pictures of people na dumadaan, di ba, lalong-lalo na yung mga hobbies natin, yung mga mahilig sa photography, kailangan nyo nang humingi ng permiso kapag i-upload nyo o gagamitin nyo yung picture nila. Ano? Kasi pag linabas nyo yun, kahit maganda yung picture doon, tapos ayaw niya na ilabas yun publicly, hindi pwede. You will be punished based on the Safe Spaces Act. Alang kaya ka, di ba? Yan, pati ako, ipapakulong mo sa Safe Spaces Act. Bisyo ko dati yan eh. Magkukuha ng picture. Minsan, alas 4, alas 3 ng madaling araw, nasa labas ako. Kaya sa mga nakakaalam ng isang channel ko about photography, makakakita kayo rin ng mga picture na, may mga sasakyan, madaling araw yon. Lalo na pag umuulan-ulan, nandun lang ako sa ilalim ng overpass. Tatakot lang ako, baka ako ma-hold up ako eh. May dala-dala akong tripod, may dala akong camera, payong, nakaganon lang ako. Nag-aantay lang ako ng taong tatawid. Patuloy. Wrong. Oh, mali. The mere taking of pictures of people passing by and thereafter posting them on social media is not a violation of the Safe Spaces Act. To constitute a violation of the said law, there must be proof that the purpose of taking the picture and posting it online is to sexually objectify the person or taunt or harass such person for his gender identity or expression. The unauthorized taking and sharing of a person's photo online could instead be a violation of the Data Privacy Act of 2012. Taking of a photo of another person without his consent may constitute a violation of Section 25 or the unauthorized processing of personal information, also under the said law. Take note also that personal information as defined in Section 3G refers to any information or data from which the identity of an individual is apparent or can be reasonably ascertained, or when put together with other information would directly and certainly identify an individual. There is no question that the identity of a person can be reasonably ascertained by a picture of a person where his face is visible. And sharing it online without his prior consent may constitute a violation of Section 32 or unauthorized disclosure, also under the Data Privacy Act. And lastly, we have misconception number 5. Ayan. Poverty porn is a Misconception number 5. Poverty porn. Yan yung time na naghahamon si Libayan na, lawyer, bayaran ko pa ang acceptance fee nyo. Di ba? Ang yabang ni Libayan nun, bayaran ko pa yung acceptance fee nyo. Meron lalabag na kaso yung gumagawa ng poverty porn. Ito pala yon. Safe Spaces Act din. Panoorin natin. violation of the Safe Spaces Act.
Hulan mo ng spaghetti, tapos ilang views ba ito, no? Siyempre, kikita ka, lalaki Oy, yung idol channel. mo ano, Ma'am Andrea D. Si Matubang. Idol mo. Ginanatan ni ano, Boy Uhog. Tuloy. Mo dahil sa poverty porn. Kawawa naman yung tao na Mm. in-exploit mo doon sa iyong mga videos. Di ba? Ano po yan, no? Safe Spaces Act. Violation ng Safe Spaces Act ulit. Wow, wala ka na bang ibang alam, di ba yan? Puro ka Safe Spaces Act. Tuloy. Safe Spaces Act. Yung nangyayari dito. Tuloy po natin. Wrong. Wrong. Oh, According to the website World wrong. tuloy. Hunger Fund, poverty porn refers to the exploitative and sensationalized portrayal of individuals living in poverty. This type of media content often focuses on eliciting pity or shock from the audience, rather than providing a comprehensive and respectful depiction of the realities faced by marginalized communities. Clearly, from the definition above, it does not constitute a violation of the Safe Spaces Act, for Oy. the simple reason that it does not have a sexual or gender-based component. Hey! Nakita nyo? Hindi siya nag-violate ng Safe Spaces Act. Di ba yan? Mag-sorry ka sa kabubuhan mo. Tuloy. As required under the said law. Now, while poverty porn may raise ethical concerns depending on your social or religious values, there is nothing illegal with a person taking a video of himself giving food or monetary assistance to the poor and thereafter posting the same on social media. Hey! Of course, this assumes that there must be prior consent from the person subject of such so-called poverty porn, or at the very least, his ratification after he watches the video. Alam nyo, guys, ito So, bibigyan ko na kayo ng idea. Imimekos-mekos ni Bantot ito. Kukuha siya ng iba't ibang example. Tandaan nyo, in general, itong sinasabi ni Fiscal EJ dito, in general ito. Ang gagawin nila, kukuha sila ng mga iba't ibang video. Bakit ito, ganito? Mali ka, boomer! Ganun, sisigaw-sigaw na naman sila ron. Ang hindi nila alam, si Libayan ang boomer. 10 years ng abogado, bobo pa rin. Boomer, bobo, Libayan. Yan si Libayan. In general, itong sinasabi ni Fiscal EJ na to. Ngayon, ang tutulan nyo, totoo ba na ito ay violation sa Safe Spaces Act? Tulad ng sinasabi ng boomer na si Libayan. Violation ba to ng Safe Spaces Act? O, tindigan mo ngayon yung Bantot, imekos-mekos mo. Tuloy. That is all for today, and see you in my next presentation. See you in next life, sabi. So nakita ninyo, expose ba? Expose. Wala pa yung anniversary ng katangahan ni Libayan sa sa age of sexual consent. Hindi pa tayo tapos doon. Sabi kasi ni Libayan, wag na raw pag-usapan Ay sabi lang ni Fiscal, wag na raw pag-usapan. Paano yan, Fiscal? Gusto kong pag-usapan. O di kami na lang dalawa ni Libayan na mag-uusap nito. O Libayan, mag-usap tayo sa age of sexual consent kung anong level. Ang pag-uusapan na natin hindi na yung age of sexual consent. Bakit? Kasi may papakita ako galing Supreme Court Ngayon, ang pag-uusapan na lang natin dito, Libayan, kung ano ang level ng kabobohan mo. Yun na lang ang pag-uusapan natin sa anniversary ng pagkapahiya mo kay Fiscal EJ. Okay ba, Libayan? Siyempre, hindi okay. Iyak ka na lang sa grade B. Iyak ka na lang. No? Ang paboritong batas ni Libayan, Safe Spaces Act. Paboritong batas ng bobong abogado na si Libayan. So magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, mamaya ulit. Ingat tayo mga kapatid. Ingat.